Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa walang iba, kundi ang ating Angas ng Pinas, Jantel Casimero Cuadro Alas. So ang video ito ay mula kay Angas Kano TV. So meron itong pamagat na Saudi, kinuha na si Casimero Alas, abot langit ang pasasalamat. So ito ngayong samken usap-usapan ngayon yung usaping Saudi na samken kukuha daw kay Cuadro Alas. So yan yung papanoorin natin, men. So bago natin simulan, Angas Kano TV, suportahan nyo yan. Also contribute nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Aga na babagat ng video ito. Saudi kinuha na si Casimero Alas, abot langit ang pasasalamat. So again, Angas Kano TV, Filipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Balita para sa ating pambatong si Casimero. Ulit. Isang magandang balita para sa ating pambatong si Casimero dahil formal nang nakipag-ugnayan ang Japanese promoter ni Casimero sa pamunuan ng Saudi Arabia para sa napipintong pagpirma ni Casimero ng exclusive fight contract sa Dubai sa ilalim ng kilalang promoter na si Turki Al Sheikh. Ang pagpirma ng panibagong kontrata ni Casimero para sa posibleng laban nito sa Dubai ay inaasahan na magmamaterialize sa susunod na buwan. Diba? Isipin nyo na lang guys, if ever totoo to or magkatotoo to, pwedeng magmarka si Casimero ngayon dun sa Dubai. Diba? Maiiwan yung The Monster di monster na takot namang humarap sa kalaban, At mula dito, ay mataas ang posibilidad na aakyat na rin ng featherweight itong si Casimero. Na kung saan ay nababalita na ito ay bibigyan ng isang kalaban sa featherweight na pasok sa rankings ng nasabing division. Maganda din yan. Magandang plano din yan or move yung pag-akyat niya ng featherweight. Nang sa gayon, alam nyo, actually mas maganda nga kung unang aakyat si Casimero sa featherweight. Diba? Para doon siya gumawa siya ng pangalan doon, mag-champion din siya doon. Tapos yung monster ng Japan, maiiwan siya kasi bantamweight siya din. Si Casimero nasa featherweight na. Diba? So sana lang maganda talaga yung kalabasan ni Cuadro Alas if ever nasa featherweight na siya, mag-ensayo siya ng mabuti tapos wag siyang magpa-overweight para hindi siya mahanapan ng rason ng mga kalaban niya. Ang lahat ng ito ay may isang hangarin na unahan na si Naoya Inoue sa pag-akyat ng featherweight at makakuha agad ng isang title shot. At sa ganun, sa oras na umakyat na rin itong si Inoue, ay mawawalan na ng pagpipilian itong kampo ng The Monster, kundi labanan na si Casimero para sa nasabing titulo. Di natin sure kasi alam niyo naman itong Japan. Baka nga if ever 2 years from now or 3 years from now, nasa featherweight na si Casimero tapos nag-champion na. Baka if ever like that na hamunin na naman ni Cuadro Alas si Naoya, if ever umakyat yan ng featherweight, baka ang excuse na naman nila is yung sa ngayon na nag-overweight yan kay Sanchez. Diba? Baka yan na naman yung gagamitin nilang excuse. Alam nyo naman, may excuse lang talaga yung mga yan. At sa huling balita ay muling pinagkaisahan na naman ang ating pambatong si Casimero dahil nababalita na sinisikap ng kampo ng Manny Pacquiao Promotion na tanggalan ng lisensya itong si Alas sa Games and Amusement Board dahil sa dimano'y pagtangka nitong konfrontahin ang isang kilalang official sa boxing dito sa Pilipinas na kung saan ang nasabing official ay nagpapakalat ng mga kaliwat kanang paninira dito kay Casimero. Sino ba yan? Sino ba yung official na yan? Comment nga kayo sa baba. Actually, parang kilala ko Ayaw ko lang pangalanan. Bahala kayo dyan. Ganun pa man, mula sa ating nakuhang impormasyon ay kumuha na rin ng abogado itong si Casimero upang pabulaanan ang nasabing accusations. Unang-una, salamat ako sa Panginoon dahil binigyan tayo ng tagumpay sa laban natin ito. Sanchez. So, at congratulations nga pala sa iyo, Angas ng Pinas Cuadro Alas. May papasalamatan din ako, especially sa ating promoter at manager. At nagpapasalamat po ako dahil sinusuportahan nila tayo. Uy, yun lang. Tapos na agad
So yun lang naman mga ka-noisy. So kayo na masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. Ano? So again, ang video yun ay mula kay Angas Kano TV. So supportahan nyo yan. Subscribe nyo rin yung channel niya. Panoorin nyo rin yung mga videos niya. No? Tapos yun, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun. Usaping ano pala to? Usaping featherweight pala to. Na yun nga, I think magandang plano talaga yun na umakyat si Casimero sa sa featherweight, di ba? Mas mabuti na yung maunahan niya kasi si Naoya Inoue kasi I think may narinig ako na parang meron pa siyang 3 laban next year. So baka sa bantamweight pa rin siya maghahari So if ever talaga hindi talaga haharapin ni Naoya Inoue si Cuadro Alas kasi yun nga nagpalabas na naman ng pahayag si Naoya Inoue na kung ayaw daw ng niya, manager ba yun or management niya is 100% daw na hindi na matutuloy yung laban nila. So sad lang din, nakakalungkot lang din kasi angas ng Pinas. Monster nga siya, 'di ba? Or siya yung pinakamalakas ngayon pero ewan ko kung bakit ayaw niya talagang harapin si Cuadro Alas Ano ba yan, parang nagdududa sila sa kakayahan nila or takot sila na baka matsyempohan sila ng kamao ni Alas. Hindi natin alam. Basta yun lang sila, puro sila rason kasi. 'Di ba? Parang ayaw na talaga nilang harapin si Cuadro Alas sa ngayon. Pero yun lang nga, if ever umakyat si Cuadro Alas sa featherweight tapos nagawa niyang mag-champion dun, for sure if ever aakyat si Naoya Inoue kasi for sure aakyat din yan If ever aakyat na si Naoya Inoue dun sa featherweight, expect din natin na baka tawag dyan, sila agad yung unang magkadaupang palad. So I think mas magandang magandang fight yun. And then sana hindi siya magtagal or hindi siya umabot ng 5 years. Dapat maikasa agad kasi nakakalungkot lang din isipin. Mas maganda sana kung ngayon sila maglaban. I think magiging history din talaga yung laban nila. 'Di ba? Or yung alam niyo yung may dating talaga yung laban nila kasi inaabangan din talaga. 'Di ba? Yung mga Filipino fans galit na sa Naoya Inoue kasi gusto nilang madungisan yung record. Siyempre, meron din tayong mga kapwa Pilipino na galit din kay Cuadro Alas. So, hindi din natin masisisi yun. So, yung mga Japanese naman, siyempre, galit na din sila kay Cuadro Alas. Actually, ito yung mas nakakatuwa kasi though may mga Japanese na galit kay Cuadro Alas kasi yun nga sa the way niya na na murahin or i-trash talk itong si Naoya Inoue. Meron ding mga Hapones na naiintindihan si Cuadro Alas. Actually, na-appreciate pa nga nila si Cuadro Alas. 'Di ba? Nagpapasalamat pa nga sila. Unlike dito, mga kapwa natin Pilipino, wala tayo kapwa Pilipino din yung hindi nakaka-appreciate sa estilo ni Cuadro Alas na para lang naman bumenta, 'di ba? Yung iba pa nga dito nagko-comment na ibaw din daw talaga yung mayabang kasi parang wala daw talagang patutunguhan, something like that. Hindi deserve manalo. Tapos sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Yung pagyayabang ni Cuadro Alas is more on lang naman 'yan sa mga upcoming fights niya lang naman or sa mga gusto niyang hamunin. Sa totoong buhay hindi naman ganyan 'yan Do you think ba kapag nagpang-abot si Casimero at saka si Inoue sa personal magsasapakan sila? Hindi naman ganoon si Cuadro Alas Sinasabi niyo yung tunay na mayabang, yung namimisikal na talaga sa akto. 'Di ba? Si Cuadro Alas puro salita lang naman 'yan 'Di ba? Pang-asar lang naman talaga So, yun lang naman. Bahala kayo dyan. So, again, hanggang dito na lang. Angas Kano TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. So, comment down your opinion below. That's it. Filipino IC.